Sa araw ng kasal, nakatanggap ako ng notice na nasa kritikal na kondisyon ang nanay ko. Nagkaroon ng biglaang brain hemorrhage ang nanay mo. Ang operasyon ay nangangailangan ng 200,000 dalawi. Nasa kritikal na kalagayan ang pasyente. Pakipumunta ka agad sa ospital. Yaw. Bumaba na tayo. Lahat ay naghihintay sa atin. Batch 1, mayroon ka bang 200,000? Kailangan ko na ito ngayon. Ang nobya ay humihingi ng pababa fee, 200,000. Sobrang pangit naman ito. Nakarating na tayo sa harap ng hotel, tapos biglang tataas ang presyo. Suyunyaw, anong ibig mong sabihin? Bigla kang humingi ng 200,000. Hindi ito pambayad sa pagbaba. Ito ay para sa nanay ko. Nasa koma ang pasyente. Batch 1, ang nanay ko talaga. Tama na, nagpakasal na tayo. Kung ayaw mong ituloy ang kasal, kailangan pa rin. Hindi ako maglalabas ng kahit isang sentimo. Ang pasyente ay may respiratory failure. Mag-inject ng epinephrine. Wala nang oras para magpaliwanag. Diretso sa ospital, driver. Bilisan mo. Kung hindi makuha ang pambayad sa pagbaba, hindi na itutuloy ang kasal. Sa isang buwan na ito, pumirma ako ng 12 notices na nasa kritikal na kondisyon. Gabit araw akong nagbantay sa tabi ng nanay ko. Sa huli, siya ay dahil hindi naging agarang operasyon. Namatay siya. Ang galing naman, ang anak kong lalaki, mahigit isang buwan pa lang, may heartbeat na pala. Sabi ko, magaling ka. Isang beses lang. Buntis agad. Jiang Batch 1, anong ibig sabihin ng anak mong lalaki? Bakit? Tumakas ang nobya sa araw ng kasal, kaya humanap ako ng iba para sa gabi ng kasal. May problema ba? Noong gabing inililigtas ang nanay ko, siya ay nakikipagtalik sa ibang babae. Naipaliwanag ko na sa iyo maraming beses. Noong araw na iyon ay dahil sa nanay ko, bigla siyang nagkaroon ng brain hemorrhage. Kailangan niya ng agarang operasyon. Nanay mo na naman ang may sakit. Bakit hindi mo na lang sabihin na patay na nanay mo at humingi ng pera para sa libing? Ikaw, anong sinabi mo? Kung naisumite ng maaga ang bayad sa operasyon ng iyong ina, ay maaaring, Yaw, huwag mong sisihin si Xiao Chuan. 5 taon kayong magkasama. Ngayon ay nagkasundo na kayong magpakasal. Huwag mong hayaang dahil sa akin. Nanay, Ate Su, para sa pera ay naghanda ka para sa nanay mo peke na death certificate. Siya ay isang maarte at masamang munting sinta. Hindi katulad mo simple at mabait tapat sa akin. Jiang Baichuan, 5 taon tayong magkasama. Ang pagmamahal mo pala ay napakadaling masira. Suyunyaw, marami akong pera ngayon. Sa halip na gumawa ka ng mga ganitong paraan, bakit hindi ka na lang lumuhod at magmakaawa sa akin? Maaari kong isaalang-alang na bigyan ka ng kaunting limos. Lumayas ka, lumayo ka sa aking kasintahan. Ang ganda-ganda ng kasintahan mo. Pinapapamigay mo siya ng flyers? Yaw, pasensya na. Ako ay walang-wala. Pinapasama kita sa hirap. Huwag kang mag-alala. Tiyak nakikita ako ng maraming pera. Hindi na kita pababayaang makaranas ng kahit kaunting paghihirap. Kaya ang mga pangako mo, ako lang palang naniwala. mahal Si Ate Su ay sumama sa iyo ng 5 taon. kung siya ay luluhod ng matagal sa pagkakataong ito. Ibibigay ko ang ibinigay mo sa akin 3 milyong baon, hatiin natin sa kanya kahit kaunti, okay? Hindi na hindi siya karapat-dapat sa ganitong matalinong babae. Nanay, pasensya na. Bibiguin ko kayo. Ako, bibiguin ko kayo. Jiang Baichuan, maghiwalay na tayo. Paano kung hindi ko siya makuha? Kukunin ko ang iba. Suyunyaw, bakit hindi kita napansin noon? Ang talino mo pala. Hindi ba ikaw ang tunay na matalino? Unang araw ng kasal at nagkaanak agad kayo ng liit na sinta? Anong karapatan mong pagsalitaan kami? Sa araw ng kasal mo, bigla kang nagdagdag ng presyo, humihingi ng pambaba na bayad. At anong karapatan mong pigilan ang pagmamahalan namin? Huwag mo akong hawakan. Ang tiyan ko.
Lumayas ka. Xiaoman, kumusta? Mahal, ang sakit ng tiyan ko. Wala bang masama sa sanggol? Walang humipo sa kanya. Siya mismo ang nahulog sa lupa. Anong mangyayari? Ngunit yung nasa tabi. Ang laki ng sugat. Baka kailangan tahiin. Kung may mangyari kay Xiaoman at sa bata, gagawin kitang mas masahol pa sa patay. Ikaw pa, makikipag-agaw ka ng lalaki sa akin? Kaya mo ba? Ngunit Jiang Beichuan, sinabi mo sa buhay na ito hindi mo ako hahayaang masaktan. Kung anong gusto mong kainin, sabihin mo lang. Lutuin ko para sa iyo. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa pagluluto. Beishuan, bakit napakabuti mo sa akin? Ikaw ang taong pakakasalan ko sa hinaharap. Paano ko hahayaang masaktan ka? Pakasalan mo ako, Yao Yao. Attorney Zhang, tulungan mo akong gumawa ng kasunduan sa diborsyo. Mas mabilis? Mas mabuti? President Shen, ikaw ay lihim na nagmamahal kay Miss Su sa loob ng maraming taon at tahimik mo pang ginawa para sa kanya ang daan para sa karera ng kanyang kasintahan. Ngayon, sila ay kasal na. Tiyak bang hindi mo siya kakausapin ng personal? Kung makita ko siya, hindi ko na maitatago ang nararamdaman ko para sa kanya. Tara na. Huwag mong istorbohin ang kanyang kaligayahan. Nabigo ang facial recognition. Illegal na pagpasok. Anong nangyayari? Ang bahay ko. Bakit hindi ako makapasok? Mali ang password. Bawal pumasok. Tia Song, pakibuksan naman ang pinto. Ma'am, nagtakda si Ginoong Jiang ng takdang oras ng pag-uwi para sa iyo. Paglagpas 7, hindi ka na papapasukin. Alauna pasado alas 7 na, mas mabuti pa, sa labas ka na. Maghanap ng hotel at doon magpalipas ng gabi. Yao Yao, ito ang magiging tahanan natin sa hinaharap. Ang pintong ito ay laging bukas para sa iyo. Kung sakaling makalimutan ko, ang susi, paano kung wala ako? Ang iyong fingerprint at mukha ay ang susi. Kahit gaano pa kahuli, naghihintay ako sa bahay para sa iyo. Jiang Beichuan, wala ni isa sa iyong mga pangako ang natupad. Para mag-ipon para sa operasyon ng nanay ko. Matagal na akong may utang. Saan ako kukuha ng pera para mag-hotel? Ang lamig. Kung ganito na lang ako mawala, hindi ba ito ay isang uri ng kaluwagan? Yunyaw! Sana ay laging masaya ka. Ma'am. Ang dami mong dugo sa kamay. Ma'am, ito ang paborito mong red bean na lugaw. Di ba sabi mo magdi-divorce tayo? Bakit? Ngayon, walang hiya kang bumalik? Nagsisisi ka na naman? Kukuha ako ng mga gamit ko. Pagkatapos, aalis na ako. Tigilan mo na ang pag-arte. Wala kang nakuha na pera. Paano ka aalis kung wala kang pera? Oo nga pala, Ate Sue. Si Kuya Beichuan at ako, kagabi, nung ginagawa namin yon, aksidente. Nadumihan ang damit ko. Ngayon suot ko ang damit mo. Wala namang problema, di ba? Isang babaeng segunda mano. Wala naman akong pakialam. Handa na ba ang almusal ni Dian Dian? Oh, handa na. Dian Dian. Kumusta? Mukhang itong lugaw na ito ay mas sa panlasa ni Dian Dian. Pero isang mangkok lang ng lugaw ang niluto ko. Para po sa inyo, ma'am. Di may isa pa.
Eh di kainin mo. Pinapakain mo ako ng tira ng aso. Ano? Binibigyan kitang makakain. Nagrereklamo ka pa? Ikaw, para sa pera, handang gawin ang kahit ano. Isang gabi kang hindi umuwi, baka naman, mula sa ibang lalaki sa labas, kumain ng mas marurumi pang bagay. Mas malinis pa ang pagkain ng aso kaysa sa iyo. Ma'am, bumalik ba ang ulcer ninyo? Lulutuan ko kayo ng panibago? Tumigil ka. Hindi naman nakamamatay ang ulcer. Huwag mo siyang pakialaman. Pero ang sakit ng tiyan ni ma'am, hindi dapat siya magutom. Manahimik ka. Di ba bawal siyang magutom? Kumain ka na. Yaw-yaw. Ang paborito mong red bean congee. Hindi mo kailangang dalhan ako ng almusal araw-araw. Gusto ko lang, busugin ang kasintahan ko. Para hindi na bumalik ang ulcer mo. Ang dating pagmamahal. Lahat ba ng iyon ay ilusyon? Kumain na. Kuya Beige One, si Ate Sue ay mahilig sa pera. Bakit hindi? Turuan mo siya kumain gamit ang pera? May punto ka. Kumain ng isang subo, bibigyan kita ng 10,000. Ano sa iyo, Suyun Yao? Mas mura pa ito kaysa noong ikinasal ka na humingi ka ng 20,000 para sa pambaba ng kotse. Dali, kumain. Di ba pera ang pinakagusto mo? Songye. Ginoong Jiang, ito ang dokumento na galing sa law firm. Kasulatan ng diborsyo. Ano na namang laro yan? Gusto mong takutin ako ng diborsyo para bumalik ako at aluin ka? O sa tingin mo ba na ganito ay makakakuha ka ng mas maraming ari-arian? Aalis ako ng wala kahit ano. Hindi ko kailangan ng pera mo. Kung gayon, ang perang ginastos ko para sa iyo sa mga nakaraang taon, tandaan mo, hindi dapat magkukulang kahit 1 piso, isoli mo sa akin, kasama ang tubo. Si, Tingnan natin kung aalis na walang daladala, paano mo kayang sustentuhan ang iyong sarili at ang iyong inang may sakit. Nanay? Kung wala ako, hindi siya mabubuhay. Sa oras na yan, babalik siya at hihingi ng tawad sa akin. Kuya Beige One, malapit na tayong malate sa prenatal checkup. Tara na. Lagdaan ng partido, Bibaba. Ma'am, okay ka lang? Auntie Song, tawagin na lang ninyo akong Yao Yao. Ang 5 taong pag-ibig at puot na ito ay parang isang panaginip. Ikaw ang babaeng pakakasalan ko balang araw. Paano ko hahayaan na masaktan ka? Pakasalan mo ako, Yao Yao. Sa araw ng kasal, pababain mo akong mag-isa mula sa kotse at pumasok sa pinto ng hotel. Sinabi mong pera. Talagang imposible. Limang taon kaming magkasama. Lahat ng meron ako sa bahay na ito ay hindi man lang mapuno ang isang maleta. Mabuti na rin, parang mas magaan ang pag-alis. Nanay, pasensya na. Hindi kita mailigtas. Hindi rin ako naging tulad ng inaasahan mo. Diborsiyado na ako. Umalis akong walang kahit ano. Alam ko, gusto mo lagi akong magkaroon ng pamilya. Pero yung pamilyang iyon ay hindi naman talaga akin. Huwag kang mag-alala, mabubuhay akong maayos. Isasama ko rin ang bahagi mo. Mr. Shen, salamat sa inyong tiwala sa amin, sa Xiangnan Hospital, at sa suportang ito. Yaw Yaw.
Kuya Beichuan. Sabi ng doktor, malusog ang sanggol natin. Talagang anak ko ito. Dahil diborsyado ka na kay Ate Sue, kailan tayo magpapakasal? May sakit ka ba? Buwisit ka. Tumigil ka. Pasensya na. Hindi ba ito ang asawa ni Miss Sue? Yaw yaw. Pasensya na po kanina. Ito ay munting handog. Alam mo ba kung sino ako? Para akong bubayaran ng pera. Kunin na. Ito ay black card na walang limit. Xiaoman, hindi mo ba sinabi na hindi mo alam ang mga ito? Kuya Beichuan, kunin na lang natin. Mas mabuting iwasan na lang ang gulo. Para na lang sa magiging anak natin. Mag-ipon tayo ng magandang karma. Sige, susundin kita. Next time, tumingin ka sa dinadaanan mo. Mukhang magkakaroon ng tsansa si President Shen. Kumusta siya? Sa una, sobrang pagod lang. Kailangan pa ng karagdagang pagsusuri. President Shen, parang ito ay isang urn. Kawawa naman ang babaeng iyon. Noong kasal niya, ang kanyang ina ay biglang na-stroke. Ang asawa niya ay walang kwenta. Kahit sobrang yaman nila, ayaw siyang pautangin. Kaya naantala ang operasyon ng nanay niya at namatay sa loob ng 1 buwan. Hindi lang iyon. Nabalitaan ko, noong araw na mamatay ang nanay niya, natuklasan niyang kasama ng asawa niya ang kabit sa prenatal checkup. Siguro hindi niya kinaya ang sakit kaya nahimatay. Nakakaawa talaga. Yung pinag-uusapan nila, bakit parang si Su Yunyaw? Kuya Beichuan, pagod na ako. Umalis na tayo. Ano ang pangalan ng babaeng pinag-uusapan ninyo? Sino ka? Sabihin, ano ang pangalan niya? Su Junyao. Hindi ko alam. Siya ba si Su Yunyaw? Hindi ko alam. Narinig lang namin. Ngayon mo agad tingnan. Ginoo, may patakaran ang ospital namin. Hindi pwedeng maglabas ng privacy ng pasyente. Kuya Beichuan, huwag na natin silang pahirapan. Tiyak na hindi si Ate Sue ang sinasabi nila. Kung totoong may problema ang nanay niya, sasabihin niya sa'yo. At saka kikita pa ng pera. Tama. May sakit lang ang nanay niya. Paano siya mamamatay? Kaya tayo bumili ng damit para sa sanggol. Nakakatakot. Naku, ito ang lalaking iyon, ang dating asawang manloloko. At iyong babae ang kabit. Presidente Shen, si Miss Sue ay matagal ng sobrang pagod. Ang kanyang katawan ay lubhang nanghina. Kailangan niyang magpahinga ng maayos. Kung hindi, madaling magkaroon ng sakit. Paano naman? Bukod pa rito, ang sugat na ito sa kamay ni Miss Sue ay hindi na agapan agad. Maaaring infected na ito. Yaw-yaw. Ano ba talaga ang ginawa sa iyo ni Jiang Beichuan? Kinumpirma na ni Presidente Shen. Itong urn ay sa nanay ni Miss Sue. Anong sinabi mo? Director Shen nanay ni Miss Sue noong nakaraang buwan, na-diagnose siyang may brain hemorrhage at na-ospital dahil naantala ang pagbabayad para sa operasyon. Nakaligtaan ang pinakamainam na panahon ng operasyon. Naantala ang bayad sa operasyon. Si Jiang Beichuan ay pangatlo na. Shen Director Shen. Ilang araw ang nakalipas, may isang pasyente sa aming ospital na pumanaw. Noong araw na makuha ng kanyang anak ang sertipiko ng kamatayan, nakita niya ang kanyang asawa na kasama ang mistress na nagpa-check up para sa pagbubuntis. Sa ngayon, ang pasyenteng iyon ay ang ina ni Miss Sue. Sabi ko na nga ba kakaiba ang relasyon ng babaeng yon kay Jiang Beichuan kanina? Hayop. Nakita mo sila? Mr. Shen, kanina lang nang himatayin si Miss Sue. Huwag kang mag-alala, pinigilan ko sila. Hindi nila nakita si Miss Sue.
Akala ko, mahal ka ni Jiang Beichuan tulad ko. Tiniis ko na lang na hindi makialam. Pero hindi ko inasahan na ibibigay sa hayop na yan ang pagkakataong apihin ka at si Auntie Sue. Huwag kang mag-alala. Papabayaran ko sa kanya ng doble. I-set up mo. Lahat ng project bidding ng Jiang Corporation ay dapat pumasa. Mr. Shen, hindi ba dapat nating sugpuin sila ng todo? Kung mas mataas ang ahon, mas masakit ang bagsak. Gusto ko, sa pinakamataas niyang tagumpay, mabagsak siya ng lubusan. Putulin ang lahat ng pagkakataon niyang bumangon. Opo. Mahal, tingnan mo. Bagay ba sa akin ang kulay na ito? Hindi ba sinabi mong bibili tayo ng gamit para sa bata? Bakit ka na naman bumili ng maraming bagay para sa sarili mo? Ako. Kumusta? Ang ibig mong sabihin ay ang Yuan Cheng Group na pumasa sa lahat ng ating bid? Mabuti. Napakagaling. Yuan Cheng Group. Ito ang pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ang chairman nila na si Mr. Shen ay ang pinakamayaman pa. Kuya Beichuan, makikipagtulungan ka na sa pinakamayaman. Inanyayahan din ako ni Mr. Shen na dumalo sa kanyang private party sa ilang araw. Mukhang ang talento ko, Jiang Beichuan, ay nakikita ng lahat. Alam ko na si Kuya Beichuan ang pinakamahusay. Pinakamayaman. Siguradong mas mayaman yan kaysa sa kuripot na lalaking ito. Kuya Beichuan, gusto ko ring makakita ng mundo. Hindi pa ako nakakasali sa sayawan. Pag-uusapan pa natin. Nasaan si Su Yunyao? Pagkatapos umalis ng misis kaninang umaga, ay hindi na bumalik. Hindi bumalik? Si Su, 2 araw ng sunod-sunod, hindi umuwi. Baka naman may ibang lalaki sa labas. Tatanungin ko talaga siya kung gaano siya kadesperado sa lalaki. Doktor, gising na si Yao Yao. Ikaw? Ako si Shen Chiu Yuan. Kuya Shu Yuan, umuwi ka na ba? Bakit ako nandito? Miss Su, buti naman nagising ka na. Kahapon ay bigla kang nahimatay sa hallway. Buti na lang si Mr. Shen, ang unang nakakita, at dinala ka rito. Pagkatapos, hindi ka niya iniwan. Nakatayo siya sa tabi ng iyong kama, hindi tulad ng iyong dating asawa na nangaliwa. Doktor, Pasensya na. Miss Su, sobra na yata ang aming sinabi. Susuriin ka na namin ngayon. Ayos lang. Tama naman ang sinabi mo. Yao Yao. Simula ngayon, hindi ko nahahayaan na may mang-api sa'yo. Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Baka nagtatampo pa si Su. Hinihintay kanyang pakiusapan at umuwi.
Siya ba? Dapat ko siyang pakiusapan? Kung ayaw niyang umuwi, wag na. Kung wala ang pahintulot ko, ngayon, walang magpapapasok sa kanya. Ginoong Jiang. Baka hindi na babalik ang misis. Ano ang sinabi mo? Kaninang umaga nang lumabas ang misis, may bitbit siyang maleta at iniwan niya ang susi ng kwarto niya. Talaga bang iiwan niya ako? Gustong-gusto niya ang pera. Paano siya makakaya na iwan ka? Siguradong nagpapanggap lang yan. Hindi tama. Kuya Beichuan, Nawala na ang mga gamit ng misis. Nasaan ang litrato ng kasal? Nasaan ang album natin? Wala na lahat. Mr. Jiang, ito ba ang lahat? Itinapon niya lahat ng gamit natin. Hindi, imposible. Kailangan ko siyang hanapin at tanungin. Kuya Beichuan, huwag kang mahulog sa bitag niya lahat ito ay sinadya niya. para lang makakuha ng pera mula sa iyo. Hindi ganyan ang misis. Ikaw ba? May karapatan bang magsalita ang isang katulong? Bagamat ako ay isang kasambahay, nasaksihan ko rin si Ginoong Jiang at ang kanyang asawa mula sa pag-ibig hanggang sa kasal. Ginoong Jiang, noong kayo ng iyong ama ay nagkaroon ng hindi pagkakasundo, pinutol niya ang iyong suporta sa mga resources. Ang iyong asawa ang araw-araw na sumasama sa iyo sa pag-uusap ng proyekto. At sa kalagitnaan ng gabi ay sinusundo ka niya mula sa inuman pauwi. Kapag nilalagnat ka at walang malay, ang iyong asawa naman ang hindi ka iniiwan. Sinabi mong mamahalin mo siya habang buhay. Ngunit sa isang buwan na ito pagkatapos ng kasal, ang iyong asawa ay umiiyak araw-araw habang inaalagaan ng kanyang ina at pinagtatawanan at sinasaktan mo siya. Kung siya ay talagang taong sakim sa pera, bakit siya sumama sa iyo sa paghihirap noon at ngayon ay aalis na walang dala kahit isang mamahaling bagay ay hindi niya dadalhin? Aalis ako ng walang dala. Hindi ako kukuha ng kahit isang sentimo mula sa iyo. Su, yun, yaw. Napakasama ng iyong puso. Totoo bang iiwan mo ako? Kuya Beichuan, huwag kang makinig sa kanya. Tiyak na si Su Yunyaw ang nagturo sa kanya na sabihin iyon. Si Madam ay laging prangka. Hindi tulad ni Miss Lin. Marami siyang alam na paligoy-ligoy. Kuya Beichuan, tingnan mo siya. Si Lu Yunyaw ay sobrang pera-pera. Paano siya makakaya na umalis? Ang malaking suporta ni Kuya Beichuan. Ngayon nagpapanggap na aalis. Lahat iyon ay acting lang. Hindi, sa pagkakataong ito, hindi siya nag-artista. Ang perang ginastos mo para sa akin sa mga nakaraang taon, kasama ang tubo, umaabot ng 20,000. Sa hinaharap, regular akong magdedeposito sa card na ito, hanggang sa mabayaran ko ng buo. Sa pagkakataong ito, gusto niya talagang iwan ako. Kailangan niyang malaman na si Su Yunyaw ay talagang gusto lang ang pagmamahal niya. Paano ako magpapanggap na inosente para kumita ng pera? Nakalimutan mo na ba, Kuya Beichuan? Noong araw ng kasal ninyo, humingi siya ng bayad para bumaba ng kotse. Iniwan kanyang mag-isa sa hotel. Pagkatapos, nagsinungaling pa siya na may sakit ang nanay niya. Magaling siya sa pagpapanggap na kawawa. Sa isang buwan, hindi siya umuuwi sa gabi. Ngayon ay nagmamadali pa siya na makipaghiwalay sa iyo. Tiyak na may nakita na siyang iba. Pumunta na siya sa bago niyang kasintahan. Mabuti, napakabuti. Su Yunyaw, akala mo kung wala ako, si Jiang Beichuan, ikaw na isang munting sinta, makakahanap ka pa ba ng magandang mayaman? Tama si Kuya Beichuan. Ikaw ay bata at magaling. Malapit ka nang makipagtulungan sa pinakamayamang si Shen Shuyuan. Ang iyong kinabukasan ay walang hangganan. Si Su Yunyaw ay bulag. Xiaoman, sa ilang araw, sa pribadong sayaw ni President Shen, sasama ka bilang kasintahan ni Jiang Beichuan. Gusto kong ipakita sa bobo at bulag na ito ang kanyang pinalampas ay kung ano talaga. Sige, susunod ako kay Kuya Beichuan. Madam, hindi siya karapat-dapat sa iyong taus-pusong pagmamahal. Ang pag-alis mo ang pinakamagandang desisyon.
Nanay, sumikat na ang araw. Kuya Shuyuan, bakit ka nandito? Nagkataon lang na libre ako. Saka naisip kong sunduin ka. Napauwi, galing ospital. Nagdala ako ng almusal para sa iyo. Sa totoo lang, President Shen, sadyang kinansela ang pulong ngayong araw at para sa mangkok na ito ng paborito mong red bean congee, nagmaneho pa siya ng 1 oras na detour, hindi naman talaga daan. Assistant Jiang, Salamat Kuya Shuyuan. walang anuman. Miss Su, lumalayo ka yata. Mukhang mahaba pa ang daan ni President Shen para manligaw sa asawa. Yao, may ilan akong bakanting bahay sa pangalan ko. Maganda naman ang paligid. Pwede kang pumili ng gusto mo at doon ka muna tumira. Kuya Shuyuan, salamat sa iyong alok. Pero ako na ang maghahanap ng bahay. Ang mga gastos sa panahong ito, pati na ang bayad sa ospital, babayaran ko sa iyo ng paunti-unti. Yao. Shuyuan ge, alam mo naman, kakagaling ko lang sa isang bigong kasal. Ngayon, gusto ko lang ayusin ang sarili ko, mamuhay ng maayos. Sa ngayon, wala akong balak na magkaroon ng bagong relasyon. Yao, ginagawa ko ito, hindi para makasama ka, hindi ngayon. Ginagawa ko ito, hindi para makasama ka, hindi ngayon. Gusto ko lang samahan ka, alagaan ka, kahit bilang isang kuya, isang matandang kaibigan. Isang matandang kaibigan. Huwag mo akong tanggihan ng ganong kabilis, di ba? Di ba? Ito ang unang beses na makita si General Manager Shen na yumuko at magmakaawa. But, Si. oo nga, may private party ako ngayong gabi. Gusto kitang imbitahan. May oras ka ba? Imbitahan ako? Bakit? Dahil nagpadala ako ng imbitasyon kina Jiang Beichuan at Schumann. Nagpadala ako kina Jiang Beichuan at Schumann ng imbitasyon din. Ayon sa plano ni General Manager Shen, ang party na ito ang punto na sila at ang Jiang Corporation ay tuluyang mawawala sa Haishi. Miss Su, ang mga ex-husband at ang babae, ang araw na parang impyerno, ay dapat mong masaksihan ng personal. Si President Shen, kalahating oras nang tinitignan niyang page, hindi pa lumilipat, ang pakitang tao lang, hindi niya makukuha si Miss Su sa ganyang klase. May tutulong na. President Shen, Miss Su, pasensya na, may pusa na biglang sumulpot. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nandito na ako. Shuyuan, hindi mo pa tapos basahin ang file. Sige, magpatuloy ka muna. Ako na ang bahala sa gown. Si. Ito ang card. Kunin mo. Shuyuan, ako na ang magbabayad ng gown. Ako ang nag-imbita sa iyo sa ball. Pumayag kang sumama sa akin. Ang gastos para sa gown. Ako dapat ang magbayad. Yao, wag mo na akong tanggihan, okay? Sumama ako kay Jiang Beichuan sa negosyo ng 5 taon. Pero sa huli, umalis akong walang dala. At itong lalaking mahigit 10 taon kong hindi nakita. Gusto niyang ibigay sa akin ang lahat. Si. Sige, aalis na ako. Ginoong Shen, bakit hindi nyo nalang subukan? Sumama sa pagpili ng gown para kay Miss Su. Magandang pagkakataon ito para mapalapit kayo. Ayokong masyadong pilitin siya. Gusto ko sa paraang gusto niya. Hintayin ko siya ng dahan-dahan hanggang sa araw na tanggapin niya ako. Iayos mo ipasalubong ng maayos si Yao. Pero wag masyadong guluhin. Sabihin mo na lang na,
Siya ay mahal kong panauhin. Opo. Maligayang pagdating. Anong apelyido nyo? Sue ang apelyido ko. Siya pala ang mahal na panauhin ng ating ginoong Shen Miss Su basta't maayos ang pagtanggap. Sigurado na ang promotion ko bilang tagapamahala ng rehiyon ngayong taon. Pwede bang ipakita ang inyong mga gown? Siyempre, Miss Su, dito po, ang aming pinakabagong eksklusibong gown. Nandito lahat. Tingnan ninyo, ng dahan-dahan. Miss Su, ang galing ninyo pumili. Ito ay gawa ng aming top designer. Edisyong limitado. 3 lang sa buong mundo. Su Yunyao. Bakit ka nandito? Bakit sila? Magsalita ka. Sino ang nagdala sa iyo? Hiwalay na tayo. Anong kinalaman mo sa buhay ko? Ang high-end na ito, Ate Sue, ay pinondohan ng mayamang Presidente Shen, ang pandaigdigang luxury brand. Kahit isang piraso ay nagkakahalaga ng 7 digits. Sigurado ka bang kaya mong bilhin yan? Su Yunyao. Noong pinalayas kita ilang araw na ang nakalipas, wala kang ang pera para sa hotel. Ngayon ay naglakas loob kang pumasok sa tindahang ito? Oh, mabilis kang nakahanap ng bagong backer? Ipinagpalit mo yan? Sayang lang. Ang high society ng high city ay hindi para sa babaeng may dating asawa, tulad mo na makakapasok. Ginoo, pakiingatan ang inyong pananalita. Si Miss Su ay isang VIP sa aming tindahan. Kung patuloy ninyo siyang aasarin, kailangan namin kayo'y paalisin. Ha 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 ha. VIP? Siya? Isang pulubing walang dala sa pag-alis? Itinuturing ninyo siyang VIP? Oo, mali yata kayo, di ba? Ang VIP ninyo dapat ay ang asawa ko. Siya ang chairman ng Jiang Group. Pero isa lang siyang bagong tatag na maliit na kumpanya. Karapat-dapat ba siyang maging VIP natin? Si Miss Su na ito ay personal na iniutos ng Presidente Shen na dapat naming alagaan. Si Miss Su ito, pero si Mr. Shen mismo ang nag-utos na dapat naming i-entertain ng maayos. Si Xu Yuan, pareho pa rin noong bata kahit wala siya sa tabi ko. Nabibigyan niya ako ng seguridad. Imposible. Noong kasama mo ako, wala kang alam. Magaling ka lang sa gawaing bahay. At saka ngayon, isa ka lang nilalaro ko ng 5 taon. Paano ka naging VIP ni Mr. Shen? Dati talaga bulag ako na paloko ako sa ganitong lalaki. Hindi, Kuya Beichuan. Si Mr. Shen noong nakaraang araw ay pinasa sa kumpanya mo lahat ng bid projects. At saka binigyan ka pa niya ng imbitasyon sa private ball. Ganyan tayo ka-importante sa kanya. Tayo dapat ang VIP ni Mr. Shen. Ayon sa plano ni Mr. Shen, ang ball na ito ay ang punto kung saan sila at ang Jiang Corp ay mawawala sa Haishi Miss Su, ang ganitong ex-husband at kabit na araw ng impyerno, dapat mong makita ng personal. 2 tanga iyon ay bitag na ginawa ni Xu Yuan para sa inyo. Totoong manedir malayo, nakipagtulungan sila sa Jiang Corp. Ito. Kumusta ngayon alam na kung sino ang VIP? Oo, Kuya Beichuan ay talentong personal na hinangaan ni Mr. Shen. At kayo, para sa isang pulubing umalis na walang dala, ay makikipag-away sa amin. Binibini, Paki, ano po ang apelyido ninyo? Xu. Sinabi ni Assistant Zhang sa telepono ay si Miss Su. Su. Magkapareho ang tunog. Nagkamali ba ako? Mr. Jiang, Miss Xu, pasensya na po talaga. Kasalanan ko at mahina ang pandinig ko. Sandali, ang sinabi ni Assistant Zhang, ang apelyido ninyong Xu ay narinig kong Su. Wala akong mata para makilala ang dakila. Paumanhin. Maling dinig. Su Yunyao. Ang yabang mo, nakakadiri. Dati, para sa pera, sa araw ng kasal, pinilit mo akong magbigay ng pambayad sa pagbaba ng sasakyan. Ngayon, ginagaya mo ang pagkatao ni Xiaoman. Wala ka ng hiya. Ate Su, Ikaw, isang walang dala na munting sinta, pumupunta ka pa rito? hindi ka man lang makabili ng kahit isang tela dito. Hindi mo kayang bilhin. Dapat, may alam ka sa iyong sarili. Mas mabuting lumabas ka na agad. Ano pang hinihintay mo? Dali, alisin na itong nakakainis na tao sa paningin ng bisita.
Hemp. Sino ang nagsabing hindi ako bibili? Itong damit, bibilhin ko. Iyan ay ang aming tindahan, limited edition ng designer. Halagang 6.28 milyon. Baka hindi mo kayang bayaran, kahit ang sukli. Ito ay isang black card na para lang sa mga may ari-arian na lampas sa 100 bilyon na maaari lamang makuha. Ang Black Gold Card ay 3 lang sa buong mundo. Sa ngayon, si Mr. Shen lang ang mayroon nito sa bansa. Imposible. Imposible. Ito. Magbayad na tayo. Peke itong card. Suyun Yao, para lang magmukhang mayaman, naglakas loob kang gumawa ng peking black card. Hindi, totoo itong card. Magagamit ito. Miss Su, pasensya na sa tanong. Ang black gold card na ito ay bigay ba ni Mr. Shen sa inyo? Si Mr. Shen mismo ang nag-utos na ang mahalagang bisita ay kayo. Ang plano ni Xu Yuan para sa sayawan hindi pa naisasagawa. Mas mabuti pang itago muna para hindi makaabala sa kanyang mga plano. Hindi sa kanya ang card na ito. Sabi na nga ba? Sabi ko nga, paano siya magiging mahalagang bisita ni Mr. Shen? Suyun Yao, ilang araw pa lang mula noong diborsyo natin. Nakahanap ka agad ng napakagandang sugar daddy. Suyun Yao, sa buong buhay mo, aasa ka lang sa lalaki. Kailanman hindi ka aangat. Umaasa sa lalaki? At least ang taong inaasahan ko ay hindi katulad mo na puro salita lang at nagmamayabang. At hindi rin siya, noong nasa kritikal na kalagayan ang nanay ko, naging napakalamig na hindi pumayag na magpahiram kahit isang sentimo. Tahimik ka. Hindi ba ito ay limited edition na gown lang? Si Bei Chuan ay kayang bilhin ito para sa akin. Tama. Iyon, balutin. Hindi sapat ang balanse. Mr. Jiang, ang card ninyo ay hindi sapat ang balanse. Magpalit ng isa. Kulang ang balanse. Kulang ang balanse. Kulang ang balanse. Ginoong Jiang, kulang pa rin. Ang limitadong edisyong ito ay nagkakahalaga ng 5.9 milyon. Ang iyong card, na max out na lahat. Anong ugali ninyo? Ang pera ko, inilagay ko lang lahat sa proyekto. Kaya, kulang. Kuya Bei Chuan, kung gusto mo, lumipat tayo ng ibang tindahan. Su Yunyao, huwag kang mag-alboroto. Hintayin mong matapos ko ang party ni Mr. Shen ngayong gabi. At matapos ang formal na kasunduan kay Yuan Cheng, aakyat ako ng mabilis. Sa oras na iyon, tiyak na ipapaluhod kita sa harap ko at magmamakaawa sa akin. Tara. Ang magsisisi ay baka ibang tao. Si Jiang Zong ay bata pa at mahusay. Nagtagumpay siyang makuha ang partnership ng Shen. Sa hinaharap, ang Jiang Corporation ay malamang na aakyat sa mas mataas na antas. Lin Zong, sobra kang mapagkumbaba. Oo nga pala, may chismis akong narinig. Ang party ngayong gabi ni Shen Zong ay talagang para sa babaeng mahal niya. B. Narinig ko, kababata raw ni Shenzong. Umuwi siya noon para sa kanya. Para gawin ni Shenzong ang ganoong kalaking hakbang, ang white moonlight na ito ay tiyak na mahalaga sa kanya. Xiaoman, mamaya dapat talaga nating makilala siya ng mabuti. Siya ba si Mrs. Jiang? Hiwalay na kami. Siya ang kasintahan ko. Xiuman. Si Miss Xu at Jiang Zong na magkasama ay talagang bagay na bagay. Salamat. Pero, hindi pa rin ako makakapantay kay Su Yunyao kung hindi siya nagpilit na makipaghiwalay. Malamang wala akong karapatan na makatabi kay Bei Chuan. Si Su Yunyao, isang babaeng ang tanging hangad ay pera at materyal. Paano makakapantay? Sa iyo, Xiaoman? Oo nga, yung uri ng babae na may makitid na pananaw at mabigat ang kalooban. Kapag iniwan ka niya, ang pinakamataas na kaya niya ay
makipagrelasyon sa isang mayamang matandang lalaki. Hahaha. Shu Yuan. Nasaan si Shu Yuan? Si Ginoong Shen ay may biglaang meeting. Kailangan pang magtagal ng kaunti. Okay lang. Mahalaga ang trabaho. Paumanhin, Miss Su. Narinig ko na ang tungkol sa high-end store. Hindi ko na ipaliwanag ng maayos. Pinaalis ko na ang empleyado at tagapamahala. Pupunta ako kay Mr. Shen para humingi ng tawad. Wala yun. Wala naman akong nawala. Para na lang akong nakagat ng aso. Pero, sana hindi ko naabala ang plano ni Shu Yuan. Wala. Huwag kang mag-alala. Ang palabas ngayong gabi ay tiyak na magpapasaya sa iyo. Ah, tama pala. Ito ay mula kay Mr. Shen na ipinabili niya para sa iyo. Hindi na, huwag na. Kung hindi ko maibigay ang regalo, kailangan kong umalis. Miss Su, tulungan mo ako. Si. Su Yunyao. Iyon ang assistant ni Mr. Shen. Ang kanyang pag-uugali sa babaeng katabi ay napakarespeto. Kaya, Siya ang minamahal ni Mr. Shen. Imposible ito. ang babaeng ito na si Su Yunyao, paano siya nakapasok? Chang Tezhu, may oras po ba kayo ngayon? Gusto naming makausap si President Shen tungkol sa susunod naming partnership. Paumanhin. Sige, magtrabaho ka lang. Gusto ko lang mag-ikot mag-isa. Sige. Kung may kailangan po kayo, tawagin nyo lang ako. Miss, ang galing nyo, nire-respeto kayo ni Zhang Tezhu? Siguradong close kayo ni President Shen. Lin ang apelyido ko. Negosyo ko ang construction materials. Hindi ko alam. Ano po ang pangalan ninyo? Anong dakila sa kanya? Siya ay isang babaeng para lang sa pera, nagagawin ang lahat para makuha ito. Paano? Iniwan ng dati niyang sugar daddy, kaya nagmamadaling humanap ng kapalit? Mukhang nagkamali ako. Paano naman si President Shen na magkakagusto sa ganyang klaseng tao? Ate Su, ikaw, ganitong klaseng tao, nakapasok sa private party ni President Shen? Baka naman gumamit ka ng hindi magandang paraan para makapasok? Paano? Ikaw, na umangat sa masamang paraan, akala mo lahat ay katulad mo? Ikaw, Ate Su, Ang sama ng sinasabi mo. Ako. Masakit ba akong magsalita? Ganyan dapat. Ikaw na ganyang uri. Hindi karapat-dapat makarinig ng magagandang salita. ikaw, na para sa pera lahat ay kayang ipagbili. Karapat dapat bang pag-usapan si Xiaoman? Dati talaga akong bulag. Paano ko naman nagustuhan ang ganyang lalaki? Miss Su, hindi ka naman siguro ngayong may partnership na kay President Shen, tumaas ang halaga mo para magsisi at humingi ng pagkakasundo. Tama ka. Su Yunyao, kung marunong ka talaga, dapat dito ka lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Maging mabuti kang alipin. Baka, lambot ang puso ko at pumayag ako. Tapos na. Nanaginip ka sa katanghalian. Teka, itong bracelet mo ay isang taon na ang nakaraan. Si President Shen ang nanalo sa auction, ang Moonlight Kiss. Imposible. Tama. Ito ang Moonlight Kiss. Si President Shen noon, para dito, ay gumastos ng 1 bilyon para makuha ito. 1 bilyon. Baka? Siya ba talaga si President Shen? Ang kanyang matagal nang hinahanga ang puting buwan? Imposible, siya.
Para sa 20,000 pamasahe, kayang ipagbili ang sarili. Paano siya makakakilala kay President Shen? Ate Su, itong pulseras ay binili mo online. Napaka, di ba? Su Junyao, may hangganan din ang pagiging mapagpanggap. Sa buong buhay mo, makakilala ka ng katulad kong Jiang Beichuan ay ang pinakamataas na antas na ng lalaki. Baliw ka na. Kuya Beichuan, Jiang Beichuan. Akala ko ang paulit-ulit mong pang-aalipusta ngayon dahil hindi mo na ako mahal. Pero kahit ang mga magagandang alaala natin ay totoo. Ngunit ngayon, sa wakas ay napagtanto ko na. Ikaw ay isang ganap na walang kwentang tao. Jiang Beichuan, nakakadiri ka. Maliwanag na ginamit mo ang sakit ng iyong ina upang pilitin si Beichuan na maningil ng sobra para sa bayad sa pagbaba. Pagkatapos ng kasal, mas lalo kang naging hindi mapakali at nakikiapid sa ibang lalaki kaya nasaktan ng kanyang puso. Tigilan mo ang pagpapanggap na biktima. Hindi kayo karapat-dapat na banggitin ang aking ina. Kumusta? Okay lang ako. Pero natakot ang sanggol natin. Ano? Natamaan ka sa sinabi ni Xiaoman, kaya nagalit ka? Su, Jun, Jiao. Bakit hindi ko napansin noon na ikaw ay ganito kawalang hiya? Ikaw ang nagpakababa, may mukha ka pang sisihin ako, at naglakas loob ka pang saktan si Xiaoman. Ay isang hamak na tao, at may tapang kang magkunwaring tao ni Mr. Shen at magwala dito. Guard, itapon ang baliw na babaeng ito. Palayasin ang loka na ito. Tigilan nyo na. Tumigil kayong lahat. Layas, Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. kaya mong maglabas ng black card kahit saan. Su Yunyao, mukhang nakatiempo ka ng mayamang kliyente ngayon. Talagang pinag-isipan mo yan. Pero ganun lang pala. Payo ko sa'yo, mag-ingat ka sa sasabihin mo. Kapag nalaman ni Mr. Shen na kumakalat ang chismis tungkol kay Miss Su at sa akin, baka hindi na ako mabuhay. Mr. Jiang, kilala pala ng ex-wife mo si Assistant Zhang. Assistant Zhang. Oo nga, si Assistant Zhang ang pinakapinagkakatiwalaan ni Mr. Shen. Sa labas, laging mataas ang tingin sa sarili. Din, Ngayon mag-aalala pa siya sa ex-wife mo. ang arte naman, sa huli, isa lang naman siyang empleyado. Assistant Jiang, di ba? Ako si Jiang Beichuan ng Jiang Group. Oh, Tandaan mo ang iyong ugali. Si Kuya Beichuan ay ang inyong Mr. Shen ang pinakamalaking partner ngayon. Hindi yan basta-basta kayang awayin ng isang maliit na assistant. Wala akong pakialam sa mga ganyan. Pero payo ko lang sa'yo, lumayo ka sa babaeng ito. Perang-pera siya, walang hiya. At may nanay siyang malapit ng magtatlumpu. Bilang dating asawa niya. Alam na alam ko kung ano siya sa loob, kung gaano siya ka-cute, kung aalis ka ng maaga, makakatipid ka pa. Paulit-ulit na lang ang sinasabi mo. Ginoong Jiang, ang dami mong kasinungalingan. Hindi ka ba napapagod? Kung gusto mo talaga kunin ang mga natira sa akin, sige, bahala ka. Ikaw na nangaliwa at nagkaanak sa iba noong nagkakasakit ang asawa at biyenan mo, wala kang pakialam kahit dinala mo pa ang kabit mo sa bahay namin na parang walang hiya. At dito ka pa naninira kay Miss Su. Hindi ka ba natatakot na makarma? Maaksidente sa sasakyan paglabas mo? Si Kuya Beichuan ay nagpapaalala lang sa iyo ng mabuti. Kung hindi ka naniniwala, hindi naman kailangan maging sobrang agresibo. Kayo ay dapat magpasalamat na nakatagpo kayo ng isang simpleng masungit na tao tulad ko. Kung nakita ni President Shen na ginagawa ninyo ito kay Miss Su, matagal na kayong pinalayas. Sabi nga, malapit na dumating si President Shen, di ba? Ikaw, isang simpleng empleyado may lakas ng loob kang magsalita ng ganyan sa akin. Ako ay personally na pinili ni President Shen bilang kasosyo sa negosyo. Kung gusto mo, isang salita ko lang papalayasin ka ni President Shen. Kasosyo. Hindi ka na magtatagal. Anong ibig mong sabihin? Walang kwenta. Ikaw, isang hamak na empleyado, naglakas loob kang magdesisyon para sa amo? Mukhang kailangan kong makipag-usap ng mabuti kay Mr. Shen tungkol dito. Inutusan ni Mr. Shen na huwag guluhin ang mga bagay bago ang pag-aresto. Hayaan ka munang mag-enjoy saglit. Su Junyao, sumasama sa isang hamak na empleyado. Ano ang magiging kinabukasan? Bakit hindi ka lumuhod at magmakaawa sa akin? Dahil sa aming 5 taong relasyon, maaari pa kitang bigyan ng pera. Parang nag-aalaga ng kanaryo.
Pero wag mo nang asamin ang titulo. Ang asawa ko, Jiang Beichuan, ay hindi maaaring maging isang babaeng sakim na tulad mo. Ano? Para sa iyo, isa na itong malaking biyaya, di ba? Biyaya? Kung gayon, tanggapin mo muna ang aking biyaya. Lakas loob mo akong sinaktan. Beishwan, Bitawan mo ako. Naniniwala ka bang papagawa ko ngayon kay Mr. Shen na paalisin ka? Pasensya na. Kung sasabihin mo lang kahit anong sinabi mo kay Miss Su, kay Mr. Shen, sapat na para ipaalis niya sa iyo at sa Jiang Corporation mula sa Haishi ngayon din. Kalokohan. Ako ang pinakapinagkakatiwalaan ni Mr. Shen na kasosyo. Paano siya para sa isang Mr. Shen? Babaeng hindi mahalaga? Mr. Jiang, bilang dating asawa ni Miss Su, hindi mo ba alam na si Mr. Shen ay kanyang kababata? Diyos ko. Su Jungyao, kaya kayo po ba talaga ang unang pag-ibig ni Mr. Shen? Imposible. Siya ay galing sa isang pamilyang may iisang magulang na lumaking mahirap, isang nagbebenta ng sarili para sa saluwang na bayad sa pagbaba. Imposibleng makilala ang isang malaking tao tulad ni Mr. Shen. ang mga taong katulad ninyo ay laging gagamit ng inyong maruming isipan upang husgahan ang lahat. Sa tingin ko, kayong dalawa ang nagtutulungan gamit ang pangalan ni Mr. Shen para manloko. Anong status ni Mr. Shen? Paano siya magkakagusto sa babaeng tulad mo na hiwalay sa asawa? Tama, paano si Mr. Shen nagkagusto sa kanya? Ano ba ang meron sa akin para magustuhan ako ni Kuya Shuyuan? Miss Su, wag mo silang pakinggan, nagkakalat lang sila. Mr. Shen, Dali, hulihin natin ang dalawang ito. Hintayin natin si Mr. Shen at ibigay sa kanya para siya ang humusga. Baka ma-appreciate pa tayo ni Mr. Shen at bigyan tayo ng mas maraming oportunidad sa negosyo. Tama, basta mahuli natin sila. Sigurado ako na sa harap ni Mr. Shen, magsasalita ako ng maganda para sa inyong lahat. Tama, si Miss Su. Hindi natin pwedeng hayaan na sirain nila ang party ni Mr. Shen. Tama, hulihin sila. Huwag hayaan na makatakas sila. sino ang may gana galawin si Miss Su? Sana ayos lang si Yao Yao ngayon. Kuya Shuyuan, bilis! Ako at si Assistant Jiang ay nakulong. Darating ako agad. Ate Su, pamilyar ka na yata sa tawag na kuya. Madalas kang makipaglandian sa maraming lalaki, di ba? Ang busy mo naman sa negosyo. Kakadivorce mo lang sa akin, dami mo ng lalaki. Su Yunyao, ang gutom mo sa lalaki? Kung ganoon, tutulungan na lang kita. Anong gagawin mo? Papalamigin ka. Ang daming lalaki rito. Ipakita mo sa kanila ng maayos. Baka may magustuhan ka sa kanila. Hahaha. Ang generous naman ni Jiang Zong. Umalis kayo. Bitawan mo ako. Ibalik mo sa akin. Isang peking mura lang. Ikaw lang yung magsusuot ng ganyan. Nandidumi ako kapag nahawakan mo. Tapos na. Ang regalong maingat na inihanda ni Presidente Shen para kay Miss Su, Jiang Beichuan. Payo ko sa'yo, umalis ka na ngayon. Takpan mo ang bibig niya. Alam ko na. Hindi mo nakita ang pera. Ayaw mong maghubad? Pabaya ako. Halika. Hayaan nating lahat na makita. Gaano ka kababa para sa pera? Isang subo, 10,000. Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo, Su Yunyao? Ito ay mas mabuti kaysa noong ikinasal ka na humingi ng 20,000 para sa pababa ng sasakyan. Ano? Kailangan ba kitang tulungan ng personal? Umalis ka! Presidente Shen, dumating ka na sa wakas. Shen Shuyuan. Presidente Shen.
Xiu Yuan, Kumusta? Nasaktan ka ba? okay lang ako. Pero nasira ang bracelet na ibinigay mo sa akin. Ang importante, okay ka lang. Pasensya na, Yaw Yaw. Huli na naman ako. Siya nga pala ang minamahal ni Ginoong Shen. Sobrang pinapahalagahan siya ni Ginoong Shen. Pero ginawan namin siya ng kahihiyan. Ay naku, wala na. Ba't ganon? Si Su Yunyao, isang babaeng hiwalay sa asawa. Bakit siya pinapansin ng pinakamayaman? Imposible. Siya kasi ay babaeng iniwan ko. Paano naging type ni Ginoong Shen? Ginoong Shen, niloko kayo ni Su Yunyao. Dati, ginamit niya ako para sa pera. Ngayon, kakahiwalay lang namin at lumapit ulit sa inyo. Ang habol niya ay ang pera at posisyon ninyo. Tama. Si Ate Su ay magaling magpakaawa para manloko ng pera. Kaya niyang gumamit ng sakit ng nanay niya para magsinungaling. Yao, huwag mong sisihin si Xiao Chuan. 5 taon kayong magkasama. Ngayon, sa wakas ay kasal na kayo. Huwag dahil sa akin. Nanay, Patahimikin mo sila. Mr. Shen, Talagang naloko ka niya. mas gugustuhin ko pang totoo siya. Ang babaeng mapag-imbot sa pera, ayon sa inyo. Sa ganoong paraan, kahit papaano, mayroon akong bagay na pakinabangan niya. Para manatili siya sa tabi ko. Ngunit sayang, hindi siya. Dati kang napakaswerte. Napiliin ka niya ng puno ng pagmamahal at determinasyon. Pero ikaw ay bulag at bingi sa puso at walang utang na loob. Ang tanging pinagsisisihan ko sa buhay ko, Shen Shu Yuan, ay ang pagbibigay sa isang basurang tulad mo ng pagkakataong lumapit sa kanya at saktan siya. Imposible. Ako ang kasama niya sa loob ng 5 taon. Mas kilala ko siya kaysa sa iyo. Mr. Jiang, lahat ng perang ginastos mo sa akin sa loob ng 5 taon, kasama ang interes, kulang sa 20,000. Sa panahon pagkatapos ng diborsyo, ibinalik ko na sa iyo ang bawat piso. Nasa akin pa ang mga resibo ng transfer. Sabihin mo sa akin, ano ba ang nakuha ko mula sa iyo? Kulang sa 20,000? Mas mababa pa sa binibigay ko sa aking katulong na taunang sahod. Kuripot ka pa at binansagan mo siyang pera-pera. Sa tingin ko, ginamit mo ang pera para sa kerida mo. Tumahimik ka. Huwag kang magpanggap. Kung hindi ka naman pera-pera, bakit kailangan sa araw ng kasal, humihingi ng pambayad sa pagbaba? Humingi ka agad ng 200,000 sa akin. Sinabi ko na sa iyo dati, yung 200,000 ay ang pinandagdag ko para sa operasyon ng nanay ko. Ang nanay mo masarap kumain at uminom. Laging malakas ang katawan. Paano nangangailangan ng 200,000 para sa operasyon? Su Yunyao, pwede bang mag-isip ka ng ibang dahilan? Huwag mong isipin na tanga ang lahat. Jiang Beichuan, patay na ang nanay ko. Anong sinabi mo? Dahil hindi mo ako pinahiram ng 200,000, hindi ko siya naipa-surgery sa tamang oras. Sa huli, namatay siya dahil sa'yo at kay Schumann noong araw na nahuli kayong may anak sa labas. Nanay mo na naman ang may sakit. Bakit hindi mo na lang sabihin na patay na nanay mo at humingi sa akin ng pambayad sa libing? Masarap. Tita Su, gusto ko pa. Kung gusto mong uminom, pumunta ka lang kay tita. Magluluto si tita para sa'yo. Hindi. Hindi ito. Imposible ito. Ano ba ang ginawa ko? Iakyat ninyo. Kuya Beichuan, Natatakot ako. Natatakot ako. Pabilisan mong paalisin yan. Tita, pasensya na. Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam na totoo palang may sakit kayo. Akala ko
Akala ko si Yaw Yaw. Yaw Yaw. Nagpabulag ako sa kasakiman. Hindi ko sinadyang hindi iligtas si tita. Patawarin mo ako? Pakiusap? Magsimula tayong muli. Sisiguraduhin kong mabuti ang pakikitungo sa'yo simula ngayon. Araw-araw akong mag-aalay ng insenso para kay tita. Gagawan ko siya ng pinakamagandang libingan. Huwag mong banggitin ang nanay ko. Nakakadiri. Ang pagsisisi mo, walang kwenta. Yaw Yaw. Yaw Yaw, dahil sa 5 taon nating relasyon, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pakiusap. Ang mga ginawa mo sa kanya, kahit 3,000 beses, hindi sapat. At may lakas ka pang humingi ng tawad sa kanya. Shen Shuyuan, ikaw ay isang taong nagsamantala sa kahinaan niya. Ako, si Jiang Beichuan, kahit wala akong kapangyarihan tulad mo, pero sa mga taong ito, sa aking sariling pagsisikap, may lugar ako sa Haishi. Ibabalik mo agad si Yaw Yaw sa akin. Kung hindi, gagawin ko ang lahat para sirain ang Yuancheng Group. Oo, ang Jiang Group ay isa ng nangungunang kumpanya. Kung umabot man tayo sa puntong iyon, mapapamahal si President Shen. President Jiang, sobra naman ang tiwala mo sa sarili mo. Kung hindi dahil kay President Shen, dahil kay Miss Su, lihim na nagayos. Dahil sa kakayahan mong iyan, ang Jiang Group nyo ay matagal nang nabankrupt. Imposible, imposible. Matagal na pala ang negosyo ni Jiang Beichuan. Lahat ay galing sa lihim na tulong ng kanyang karibal. Imposible. Ang tagumpay ng Jiang Group ngayon. Lahat ito ay pinaghirapan ko. Anong kinalaman mo diyan, Shen Shuyuan? Bakit imposible? Mahal na mahal ni President Shen si Miss Su nang makita kayong dalawa. Kahit nasaktan siya, tahimik lang siyang nagbantay. Natatakot siyang masaktan si Miss Su kung bumagsak ka. Siya ay higit pa sa iyo, sa tinatawag mong ex-husband. Jiang Special Assistant. Lahat ito ay pinlano mo ng mga dahilan, di ba? Para akitin si Yaw Yaw. At naglakas loob ka pang kunin ang mga nagawa ng Jiang Group. Akala mo ba lahat ay tanga? President Jiang, tila hindi ka natututo hanggat hindi mo nakikita ang katibayan. Buksan mo na. Ito ang Jiang Group. Lahat ng iligal na operasyon nitong nakaraang 5 taon. Mga ebidensya ng pandaraya sa pananalapi at komersyal na daya at lahat ng kasalukuyang proyekto ng Jiang Group, na umaasa sa mga channel at kredito ng Yuancheng Group, mga laro ng proyekto. Simula ngayon, babawiin ko ang lahat ng pamumuhunan, ititigil ang kooperasyon, at isusumite ang mga ebidensyang ito sa mga kaugnay na ahensya. Kaya sa simula ay nakipagtulungan ka sa akin. Para lang akong bitagin? Jiang Beichuan, ikaw at ang iyong Jiang clan. Pagkatapos ngayon, ganap kayong mawawala sa Haishi. Beichuan, maghanap ka ng paraan. Sigurado ka bang mababangkarote ka? Yaw Yaw. Yaw Yaw. Tulungan mo ako. Bitawan mo ako! Buntis ako! Dalhin niyo ang mga taong ito. I-verify. Lahat ng nangapi kay Yaw Yaw kanina. Kasama ang kanilang mga negosyo ng pamilya, lilinisin lahat. Hindi magpapatawad. Mr. Shen, may misunderstanding lang kami ni Miss Su. Bigyan niyo pa kami ng isang pagkakataon. Yaw Yaw. Pwede ba kitang isayaw? Lahat ito ay akin. Bakit nyo dadalhin ang mga ito? Ibinalik mo ang aking limited edition na bag. Mangyaring makipagtulungan kayo, ayon sa utos ng pag-freeze ng asset. Lahat ng nasa loob ng bilya na ito ay kasama sa liquidation. Sige, dahan-dahan lang. Mababawi ko ang mga ito balang araw. Ang villa na ito ay isasara ngayon. Ito ang abiso ng pag-alis. Mangyaring bago mag-6 ng hapon, dalhin ang inyong mga personal na hindi asset at umalis. Kung hindi, gagawa kami ng legal na aksyon. Kuya Beichuan, ano ang gagawin natin ngayon? Maghanap ka ng paraan. Paraan? Xiaoman, tiyak na may pera ka pa. Ilabas mo at ibigay sa akin.
Wala akong pera! Bitawan mo ako! Binigyan kita ng 10 milyon. Sabi mo hindi ka mahilig gumastos. Tiyak na nakaipon ka. Bilisan mo at ibigay. Makakabangon pa ako. Jiang Beichuan, gising ka na. Ngayon, Wala kang matulugan. Dukha ka. gusto mo pang bumangon? Panaginip lang yan. Xiaoman, Naubos ko na ang perang iyon. Kalimutan mo na. Xiaoman, anong sinasabi mo? Bakit bigla kang nagbago? Ganyan talaga ako dati. Kung hindi lang dahil dati. Gumastos ka para sa akin. Ikaw na itong feeling matalino. Nakakainis na makita ka. Imposible. Mahal mo naman ako, di ba? May anak tayo, hindi ba? Ang bata ay isa lang sa akin. Pinakamagandang sangla. Siyempre, peke lang yon. Kung hindi, paano ka naging generous? Ikaw pala ang walang hirap para sa pera. Mahal, Kung hindi pera, ano pa? Tulad ni Suyun Ao na tanga? Mahal mo? hindi mo karapat-dapat banggitin ang pangalan ni Yao. Kung hindi dahil sa'yo, hindi siya aalis sa akin. Mahal! Noong si Suyun Ao ay buong puso para sa'yo, ikaw naman ang nagdesisyon na para lang siya sa pera. Pinilit mo siyang kumain ng dog food at noong namatay ang nanay niya. Niyakap mo ako para magpa-check up. Ngayon nagpapanggap kang maalab? Para kanino? Kain na. Hindi ba mahal mo ang pera? Para lumamig ka. Maraming lalaki dito. Ipakita mo sa kanila ng maayos. Baka may magustuhan ka. Ginoong Jiang, ang generous mo naman. Yao Yao. Pasensya na. Sinabi ng legal team ni Mr. Jiang na dapat kaming umalis bago mag-ika. 6. Kung hindi, papipilitin kaming umalis. Bakit aalis? Bumagsak lang ang kumpanya. Pabalikan ko ang mga gamit ko. Maaga. O huli. Tumayo ka na at mag-impake. Si Yao na lang ang tumulong sa akin. Mahilo ako. Oo, iniwan na niya ako. 5 taon kaming magkasama. Paano siya naging ganoon kasama? Aalis na lang bigla. Tia Song, sa tingin mo, hindi ba niya ako minahal? Hindi ba kayo ang nagtulak sa kanya para umalis? Sa mga nakaraang taon, tuwing may biyahe kayo, si Madam ang nag-aayos ng inyong mga gamit. Lahat, kahit maliit na bagay, hindi niya nakakalimutan. Si Beichuan ay hindi sanay sa mga tuwalya ng hotel. Ah, tama. At gamot sa sikmura. Kapag nakalimutan niyang kumain, sumasakit ang kanyang sikmura. Kapag ikinasal na kayo ni Mr. Jiang, tiyak na magiging masaya kayo. Pagkatapos mong malasing sa mga social event, nandyan siya sa tabi mo. Tahimik lang. Aalagaan ka buong magdamag. Miss Su, handa na yung sabaw na pampahilamos na pinaboil niyo sa akin? Ang pagmamahal niya sa'yo, nasa maliliit na detalye. Ikaw lang ang hindi nakapansin at hindi mo pinahalagahan. Pagka-senyor pa lang, pinahiya mo na siya sa maraming paraan at mas masahol pa, nawalan siya ng nanay dahil sa'yo. President Jiang, ikaw ang hindi kailanman nagpahalaga sa kanya. Kasalanan ko sa kanya. Mali ako. Mr. Jiang, oras na. Dahil hindi kayo lumipat sa tamang oras, kailangan naming pilitin kayong umalis. Yao Yao. Hindi pwede. Dito lahat ng alaala namin ni Yao Yao. Hindi niyo ako pwedeng paalisin. Xu Yuan, sa loob lamang ng 5 taon, napamahalaan mo ang iyong kumpanya na maging number 1 sa merkado. Ang galing mo talaga. Swerte lang. Nasa tamang panahon. Pero, naalala ko noong bata pa tayo, hindi ka naman mahilig maglaro ng laro. Bakit ngayon pinili mo naman ang magtrabaho sa industriya ng gaming? Dahil gusto mo. Ako, Sinabi mo noon nung bata ka, gusto mong gumawa ng sarili mong laro. At sabi mo paglaki ko, tulungan kita para palakihin ito. kaya dahil sa isang salita ko lang, nagtayo ka talaga ng kumpanya ng laro? Miss Su, bawat salita mo, itinuturing ni President Shen na katotohanan at itinatago sa puso. Hindi mo alam kung gaano siya nagpursige dahil sa isang simpleng salita mo. Noong una, ayaw na niyang magtrabaho.
Yaw-yaw, lahat ng ito ay kusang loob kong ginawa. Huwag kang masyadong mag-alala. Pero kung ito ay nagpaparamdam sa iyo na hindi komportable, pwede mong sabihin sa akin. Wala akong problema, Shu Yuan. Bawat araw mula nang magkita tayong muli, masaya ako. Oras na ng kain. Mauna na ako. Yaw-yaw. Sabay tayong kumain. See ya. Nakaganito ako para kumain dito, hindi ba angkop? Kumain lang naman. Kahit anong damit, okay lang. Oo nga. Pasensya na po, Jiang. Hindi ko masyadong alam magmaneho ng sasakyan ninyo. Baka kailangan ninyong mag-park mismo. Mauna akong mag-park. See ya. Su Junyao. Bakit ka nakatayo dito mag-isa? At ang suot mo ay napakasimple. Bakit? Si Amo Shen, nagsawa na sa'yo at iniwan ka. Anong isuot ko para kumain? Wala kang pakialam. Ito ang pinakamarangyang restaurant sa buong lungsod ng Quanhai. Ikaw na mukhang taga-probinsya. Baka pagpasok mo pa lang, pinalayas ka na parang pulubi. Xiaoman ang kamag-anak. Bakit hindi mo sinabi na may magandang kaibigan ka? Hindi siya kaibigan ko. Kuya Wang, hindi mo alam kung gaano siya kadumi. Wala siyang prinsipyo para sa pera. Schumann. Alam mo ba na ang paninirang puri ay labag sa batas? TSK. Bakit? Kung hindi ka marangal, bakit ka natatakot na malaman ng iba? Si Jiang Beichuan, alam ba niya na sa anak ninyo ay may bagong tatay? Anak? Kuya Wang, huwag kang maniwala sa kanyang kasinungalingan. Sinisiraan niya ako. Sa itsura, akala mo napakalinis. Pero siya pala ay isang ginamit na babae. Bayaran mo ang utang mo. Naubos ko na ang pera. Sinta. Anong ginagawa mo? Kuya Wang, wala talaga akong pera. Ibibigay ko siya sa'yo, gusto mo? Schumann, nababaliw ka na. Bitawan mo ako. Sige, gusto ko itong babae. Aw, wag mo akong hawakan. Subukan mong galawin siya. Sige, saktan mo ako. Ano? Nasaktan ka ba niya? Si Su Yunyao, ano ang karapatan niya? Sabi ko sa'yo, ang bayaw ko ay manager sa kumpanya ni Shen Shuyuan, ang pinakamayaman. Sige, saktan mo ako ngayon. Pagsisisihan mo ito. Saang department siya? Sa Administrative Department na direktang pinangangasiwaan ni President Shen. Luhod ka at humingi ng tawad. Kung hindi, sa isang salita ko, tatalsik ka sa Haishi. Siyasatin ang mga kalokohan ng manager ng yamang tao. And ipahayag niya ang lahat ng kanyang nalalaman at umalis. Bingi ka ba? Sinabi kong luhod ka. Sino ang tinatawagan mo? Member ako. Ang tagal ninyong sumalubong sa akin. Dali, hulihin ninyo tong lalaking to. Pasensya na, President Shen. Hindi ko sila nahadlangan agad. Pasensya na, Mr. Shen. Hindi ko sila napigilan agad. Ikaw. Wang Jian, Saan ka nagkasala kay Mr. Shen? Nalaman na lahat ang mga ginawa ko. Makakulong ang buong pamilya ko. Mr. Shen, nagkamali ako. Hindi ko dapat hindi ka nakilala. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Yuyuko ako sa iyo bilang paghingi ng tawad. dalhin siya. Pasensya na. Hindi na naman kita na protektahan.
Shu Yunyao, bakit ikaw ay nabubuhay ng maganda? D. E. Yaw yaw. Yaw yaw. Shu Yuan, kumusta ang kamay mo? Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Babae, sinaktan mo ako. Dati, dahil pareho tayong babae. Hindi ko intensyong gumanti sa iyo. Pero ngayon mukhang hindi ka karapat-dapat sa anumang kabutihan. Bakit ka nagkukunwaring nasa itaas ka? Bakit ikaw ang nakakakuha ng lahat ng magagandang bagay habang wala akong makukuha? Ang daan ay pinili mo mismo. Pinili mong gumamit ng kasinungalingan at katawan para makakuha ng shortcut. Ang narating mo ngayon ay kasalanan mo. Nagpapanggap kang malinis at dalisay? Hindi ba ikaw din ay ginamit ni Jiang Beichuan sa loob ng 5 taon? Mr. Shen, gusto mo ba talaga kunin ang mga tira ng iba? Ito ay bahagi ng kanyang buhay. Ang pagsisisi ko lang ay hindi ako mas maagang pumasok sa kanyang buhay para protektahan siya mula sa mga peste na tulad ninyo. Kumusta? Gusto kong mag-report sa pulis. Sa harap ng Gojing, may nagdadala ng armas na balak manakit. Pumunta po kayo rito. Ano naman kung mag-report ka? Hindi ko naman siya talaga sinaktan. Maaaring makulong ng 3 hanggang Totoo, 5 araw. hindi siya tatagal. Ngunit sa mga araw na iyon, ipapaalam ko sa iyong pamilya, mga kaibigan, guro, at sa lahat ng nakakakilala sa iyo mula bata upang malaman ang mga ginawa mo sa labas nitong mga nakaraang taon na maruruming gawain. Sa oras na iyon, saan ka man pumunta, pag-uusapan ka ng mga tao. At itatakwil ka. Tara na. Wag, Mr. Shen. Hindi na ako uulit. Patawarin mo na ako. Jiang Beichuan, balak mo bang balikan si Su Yunyao? Matutulungan kita. Basta hindi gusto ni Shen Shu Yuan siya. Siguradong wala na siyang pakialam sa akin. Magtulungan tayo. Matagal na akong walang karapatan na humarap sa kanya. Ang tanging magagawa ko pa para sa kanya ay paalisin ka sa buhay niya ng tuluyan. Jiang Beichuan, Ikaw, na basta-basta mo akong naakit, isang basura na nandaya sa kasal. huwag ka nang mag-arte na parang matino kang tao. Kung hindi ka makikipagtulungan, bitawan mo na ako. Bitawan mo ako. Bingi ka ba? Jiang Beichuan. Ikaw, duwag. Buti nga sa'yo, na-bankrupt ka. Buti nga sa'yo, iniwan ka ni Su Yunyao. Oo nga. Karapat-dapat lang sa akin. Pareho tayong basura sa kanal. Tara na. Sama tayong dalawa pumunta sa impyerno. Hindi, ayaw kong makulong. Bitawan mo ako, baliw. Bitawan mo ako. Anong problema? Wala lang. May nakita lang akong hindi importante. Huwag mo nang isipin ang mga taong hindi importante. Kumain ka ng maayos. Simula ngayon, puro masaya na lang. Si. Wakas.